Good morning mga kasimpleng buhay! Today's video, i-share ko na naman sa inyo kung ano yung araw-araw kong ginagawa. Kagaya ng paghugas, paglilinis, at pagdidilig ng mga halaman. At alam niyo po ba, may kukwento po ako sa inyo. Kaya napabayaan ko rin yung aming bahay, hindi masyadong nalilinisan at mga halaman kundi rin masyadong nadidiligan. Yung iba na nga nagkalanta-lanta na. Dahil 6 days na hindi ko sila naasikaso. Dahil sa pagkawala ng aking alagang si Lilo. Nawala po siya dahil hinabol siya ng aso. Pag alis namin ng umaga papuntang trabaho, lagi naman po namin silang binibili na huwag lalabas. Pero ganun ho talaga, hindi may iwasan yung mga aksidenteng ganun. Namali ata siya ng labas sa gate namin. Tapos may nakaabang na aso ng kapitbahay na pinakawalan. So ayun, hinabol hanggang dulo. Pag uwi namin, di namin siya makita. Tapos syempre nagtanong-tanong na kami sa mga kapitbahay. Yun nga, may napansin nga daw sila, hinabol ng aso hanggang dulo. Tapos napunta sa isang bahay, nagsusumigsik, pinaalis siya dahil yung kanilang aso sa loob ay nag-iingay. Ayaw naman nila siguro ng maingay, kaya pinaalis yung pusa. Akala nila babalik sa bahay, pero hindi po, nagtatakbo kung saan-saan. At ayan nga po siya, sino ba naman hindi makamis sa pusa na yan, buti na lang nahanap namin. After 6 days, Diyos ko, ilang araw akong hindi nakatulog, hindi nakakain ng maayos. Siyempre, iniisip ko siya dahil indoor cat siya. Nakakaawa yan pag hindi marunong maghanap ng pagkain sa labas. Ayun. Pag nandito lang naman yan sa bahay, ganyan lang siya, hindi masyadong naglalabas, lalo na pag nandito kami. Lagi ko siyang kasama yan, nakabuntot. Lagi, kaya naawa ako, hindi ko matis hindi siya hanapin araw-araw, umaga, hapon, madaling araw. Yan, pinagmamasdan ko nga lang siya, baka mamaya labas sa bintana. Pero hindi po, ganyan lang po yung style niya. Tatanaw lang sa bintana, titignan kung sino yung mga dadaan. At ito nga siya, kinakausap ko dahil naglalambing na naman. Ayan, pag sinabi kong higa, ihiga po yan. Gustong magpakarga, meron pa akong ginagawa. Ayan, kinakausap ko para kumalma. Kasi gusto talagang magpakarga niyan. Paano ako makakapagtrabaho niyan kung may karga-kargang pusa. Ayan. Ayaw paawat. Gusto talagang magpakarga. Alam niyo po ba, araw-araw ko talaga siyang hinahanap. Malakas yung kutob ko nasa dulo talaga. Kung saan alam kong safe siya. Kasi nag-research din ako sa mga ugali ng pusa pag mga indoor cat matatakutin yan sa labas. So possible ang pupuntahan nila ay yung mga alam nilang safe para sa kanila. Kaya nga nakita namin sa isang bodega, buti na lang ginising ko tong kasama ko natutulog ng hapon. Hanapin natin yung alaga natin, kako. Ayun, pumunta kami sa Kawayanan, umakyat sa bakod. Pagkakyat sa bakod, nandun nga sa kabilang bakod sa may bakanteng lote na may bodega na inabandon na. Kumbaga, meron ng padlock, so bawal pumasok doon. Ang ginawa ko, nakipag-usap ako sa mga tao doon na malapit kung pwede akong pumasok. Kung pwede rin kausapin si Cap. Pero sabi niya, pwede naman na daw akong tumawid doon. Kukunin ko lang naman daw yung pusa. So tumawid nga ako sa taas ng bakod, buti na lang may inakyatan akong puno para makapunta sa kabila. Ayun nga, ang hirap ko siyang kunin, hindi ko yan agad-agad nakuha. Lalambing-lambing ko muna, tinatawag ko hanggang sa ma-recognize ako. Kasi mailap na po siya. Sobrang trauma sa mga aso. Awang-awa ako sa kanya nung nakita ko, payat na payat. Mga 15 minutes siguro bago ko siya nakuha. Kasi tumatakbo Nilakasan ko na ng loob kung pumasok sa compound na yun kasi nga nakakatakot din yung lugar. Niinisip ko kailangan ko siyang maiuwi. Tapos pinainan ko siya ng pagkain, mahirap din lumapit. Pinamoy-amoy ko muna. Tapos nung kumain na siya, nakadalawang kagat na siya. Wala, hindi na ako nag-agtubiling dinakma yung kanyang mga paa. Hindi ko na binitawan kahit kinalmot-kalmot na ako. Daming akong kalmot sa mga kamay tsaka binti. Ibali may saksak naman ako ng anti-rabies na ako.
Hindi ko na siya binitawan, inuwi ko na siya. Nilagay ko siya sa carrier niya. Nakaabang din yung carrier para possible na itatawid ko siya. Nakalagay lang siya doon at may lumapit nga. May nag-aalok pala ng kulungan daw ng pusa kasi alam din nila hinanap ko yung pusa ko. Explain siya dyan. Hindi ma-explain kung ini-explain niya. At ayun nga, nagtanong na rin siya kung nakakuha na ba yung pusa namin. Yan nga, nakikipagtawanan na ako sa kanila. Dati-dati nung nawawala yung pusa ko, hindi nila ako makausap na ganyan. Hindi ako nakikipagbiro ng kanyan dahil nakapokus ako sa aking alaga na nawawala. Nakaka-stress po kaya pag nawawala yung isang among alaga, parang tinuring mo ng pamilya o anak na inaalagaan. At yan na nga, naglinis na rin ako sa kanal. Buti na lang may naisip kong gumawa ng improvised na dustpan, yung lata lang para makuha yung nasa kailaliman dahil mahirap gumamit ng dustpan dyan. Dito na nagdilig na rin ako ng mga halaman dahil nagkalanta-lanta na sila dahil hindi ko sila maasikaso. At yan, napansin ko nga may bulaklak na ang aking mga talong. Wow! May bulaklak na rin na mapanibago yung aking mga sili dyan. Siling maanghang po yan, tsaka hindi maanghang. Ito sa harap ng bahay, diniligan ko na rin. Pulang-pula na yung aking mga December cactus. Di ko na rin siya napapansin dahil sa busy sa kakahanap sa aking alaga. At yan si ate, mabait yan. Isang ding tumulong na nagpamigay ng flyers nung hinahanap namin ng aking alaga, flyers o poster. Ayan, diniligan kong mabuti mga yan, talagang tinuulit-ulit kong binuhusan kasi nga nagda-dry na sila. At yan, pati yung kainan at inuman ng stray na aso o pusa dyan, nilinis ko na at nag-refill ng panibagong tubig. At ito na, tapos na ang nagdidilig ng aking mga gulay sa container. Ayan, may mga lalabas ng bulaklak ng mga yan, malaki na mga petsa. At itong December cactus ko, pulang-pula na siya, nakagad na. Yung ko lang napansin dahil sa sobrang busy. Ayan, nung pulang-pula na sa harap ng aming bahay. At malapit na rin akong i-harvest na petchay. Yan, tapos ko na rin agad yung mga pagkain ng aking mga little boss. Thank you for watching po. That's all for today.